Hello mga kabertudas, maganda po rin tayo at magandang pogi mga kabertudas. Ito na naman si Madam Berto dahil nakakatunog tayo ng mga bagay-bagay na negatibo na nagkokompa sa aking mga enerhiya na kailangan nating mahulaan or mabasahan ng tarot card si President Bongbong Marcos dahil siya ay merong mga um, delicate or danger na haharapin o hinaharap sa ating mga naaaurahan sa kanya. Gaya ng sinabi ko sa inyo sa mga nakaraang video ko na meron tayong mga legitable tarot card na pinapakita at nakikita ninyo dahil doon sa mga nakaraan kong video na mag-iisa at magkakaroon ng hindi magandang kalagayan sa kalusugan talaga si BBM dahil talagang malapit siya na matulad talaga sa kanyang ama na si uh, former President Marcos Jr. Senior. Ayan. Kaya maraming salamat sa lahat ng hindi pa nakasubscribe. Mag-subscribe na kayo at sa lahat ng mga gusto magpa-update, magpa-healing galing at sa lahat ng mga gustong magpaalaga ng prayer at makabili ng Lucky Charm and Protection, pangmalakasan at pangkalahatan at matanggal ang inyong mga kasumpa-sumpang, mga kalagayan at kahirapan at taglay ng mga kamalasan sa buhay. Tanggalin natin ang kaya happy lang tayo, good vibes lang tayo para akit swerte, always panalo, always tagumpay. Ayan. Babasahan natin ngayon si PBBM. So, titingnan natin ngayon ang lalabas at makikita natin sa tarot card. Dahil meron mga nararamdaman akong radar. Ha? Radar nitong first quarter, gaya rin na sinabi ko sa nakaraan, sisipain na ang mga tira-tira na mga ahas na wood snake dahil papasok at pumapasok na ang mga fire horse. Kaya alamin ninyo rin kung ano ang mga numerong inyong tinatapakan kaya mas maigi na meron kayong update palagi sa inyong tarot card reading kay Madam Bertudes. At mga ka-Bertudes, huwag po kayong maguluhanan sapagkat napakagulo talaga ng inyong mga pinapanood sa social media at alam ko na nai-stress na kayo at naapektuhan kayo sa inyong mga pinapanood, abang na kayo at palagi kayong nananatiling stress dahil binibitin kayo sa mga pinapakita at pinapalabas sa inyo ng mga sa mga hearing yan, sa mga pagpupulong-pulong nila. So ngayon mga kabertudes, sa lahat ng mga gustong malaman ng kalagayan ni President Bongbong Marcos, eto na, panoorin nyo. Ha? Okay, right now. Ayan, shout out sa lahat ng mga kabertudes ko, o mga I Love OFW sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar. Shout out sa inyo. At hindi ko na mabanggit ang inyong bansa dahil talagang ang dami nyo na nagpapa-shout out sa akin at marami tayong mga client in personal. Kaya hindi pa tapos ang aking balay. Dito lang ako ngayon. Kaya binisita ko ang aking pinapagawang bahay. Kaya maraming salamat. Okay. Sa lahat ng mga sumusuporta ng aking mga video, like and share nyo na ito dahil ito na ang final countdown na makikita nyo kay President Bongbong Marcos. Ayan. Tingnan natin ang tatlong nangingibabaw na enerhiya kay President Bongbong Marcos. Ano kaya ang lagay niya sa mga enerhiya? Titingnan natin, mga kabertudes, ang tatlong enerhiya na ipapakita ng tarot card. Ayan. So, si President Bongbong Marcos ay aakuhin lahat ng mga pagsisisi at pagkakaroon ng mga bagay-bagay na siya ang gumawa at siya ang gagawa. Kaya sa lahat ng mga ginagawa niya, siya rin ang kikilos. Ano? Kaya lahat ng kinikilos niya ay sa sarili niya.
siya ay mag-iisa. Right? Siya. Mag-iisa siya at papasanin niya lahat ng mga dapat pasanin or pananagutan ang dapat niyang harapin at pagkakaroon ng mga obligasyon. Lahat ng yan ay mangyayari at mangyayari. Ang dami-dami niyang shoulder. Kaya super stress, super selfish na siya sa sarili niya at maaring pure negative na siya. Magkaroon siya ng maraming pure negative. So, I mean to say, wala na makikitang maganda o tama sa kanya dahil napaka-X na siya. Yun ang nakikita ko dito at sinasabi ng tarot card. And next energy, higher energy is Wheel of Fortune. Yung Wheel of Fortune niya, yung gulong ng kapalaran niya. Iikot sa maraming kaso, sa maraming dokumento, files, or pag-aaral, pagsusuri, at saka lahat ng mga responsibilidad at na ipupukol sa kanya or dahil hindi niya maayos, maraming papalibutan siya ng mga reklamo or paninisi sa kanya ng mga lalo na mga taong bayan. The more kasi na umiikot ang kanyang Wheel of Fortune, ang iniikutan niya ay profiling or files, document, whatever. Yan ay mga cases din, no? Kaya yan umiikot, hinihila na si President Bongbong Marcos sa ilalim. Kaya lahat ng mga nakapaligid sa kanya na lumiligid ng mga sindikato or mga corrupt or whatever na nilinlang din siya, sama-sama na silang mahuhulog sa bangin. Ayan, nagkaisa. Kasi alam niyo ang style kasi ni President Bongbong Marcos, ang pagkatao at saka yung kanyang personalidad ay lutang. Bukod sa may bisyo na, lutang pa. Kaya he is awake and he is lutang. 'Di ba? Kaya lutang talaga. So, I mean to say, magkakaroon ng change object. Ang susunod na enerhiya niya na nakatataas dito ay yung tinatawag natin, I don't know, kasi meron siyang haharaping malaking pagsubok kasama ang kanyang mga pamilya. Maaari silang maglakbay o pumunta sa ibang lugar or ibang bansa, whatever, kasi napapalibutan na sila ng mga kind of bumabakod sa kanila, babakuran na sila. Kaya kailangan nila makawala or makalagpas or tatawid ng dagat. Ibig sabihin, pagsubok, tatawirin nila yung mga pagsubok nila at para malampasan nila yung mga hinaharap nilang problema, sila ay maglalakbay. Kaya magkakaroon ng mga change object o palipat-lipat na lugar. Kaya abangan niyo yan mga ka-Bertudes dahil itong tatlong enerhiya na to ay lahat ay mapupunta kay President Bongbong Marcos. Mag-iisa at puro cases, puro filings, and then trouble or tinatawag change subject na tatawid o aalis sila. Mag-anak. Yan. So, ayan. Pwedeng lumayo o kailangan nilang lumayo, no? Kaya patindi ng patindi ang magiging kalagayan at kalusugan ni President Bongbong Marcos sa kanyang mga haharapin at kalagayan sa ngayon dahil marami na talagang nakikita sa kanyang X negative. Excuse me. So yan.
So tingnan natin ang 7 card ni President Bongbong Marcos. Ang update natin to sa kanya kung ano yung mga nangyayari at mangyayari pa. Nakaraan, hinaharap at saka sa kasalukuyan. Kaya mga Kabartudes, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at pindutin ang bell at all para lagi kayong update sa aking mga videos na i-upload ko latest para kayo ay kapanood ng hindi kayo nai-stress. Happy lang, good vibes lang para akit swerte, always panalo, always tagumpay. Madam Bertudes, amazing Fortune Teller Philippines. Maraming salamat po sa lahat ng mga kliyente ko, sa lahat ng mga nagpa-schedule, sa lahat ng mga bumili ng Lucky Charm Protection, sa lahat ng mga nagpagamot, at sa lahat sa inyo mga Kabartudas, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta nyo sa akin. At kung wala kayo, wala rin ako sa YouTube. Wala rin ako mga vlog. Kaya maraming salamat and so much sa inyong lahat. Ayan. So ito yung mga nangyayari kay President Bongbong Marcos. First, okay. First card is matatapos din ang laban at mapupunta rin ang mga kaguluhan sa katapusan ng kaguluhan dahil marami na ang makikipaglaban at magkakagulo-gulo dahil talagang sobra na ang nararamdaman ng mga taong bayan at mga nag-aabang, nag-aantay ng mga pangyayari sa mga nangyayari katulad na lang ng mga flood control. Kung hindi nila yan naayos yan, hindi nila anuhin, apektado ang ating mga disaster system. Kaya kung walang flood control or tinatawag natin mga build or yung mga ginagawa ng ating mga manggagawa sa gobyerno na mas ayos ang mga kalamidad at saka mga sakuna na pwedeng mangyari. Mag-ingat tayo dahil sa mga kaguluhan ngayon, sinabihan ko na kayo na sobrang daming mabibilis na pangyayari at mangyayaring mabibilis ngayon, first quarter of the year. Dahil lahat ay depression at stress na ang mga kaisipan ng mga tao. Kaya kayo mga Kabartudes, pagmasdan nyo lang ako at panoorin nyo lang ako. Matatanggal yung stress nyo. Kaya maraming salamat sa lahat po. Mga happy lang, good vibes lang tayo. Maraming so much sa inyo mga Kabartudes. Huwag kayo basta-basta manonood ng mga nakakasira ng araw nyo kasi una, naapektuhan kayo dahil gusto nyo malaman ng katotohanan tapos marami pang nakikigulo, marami pang ganyan and any kasi mayroong mga something talaga na hindi kayo magiging payapa sa panonood nyo ng mga dapat kapulutan nyo ng aral at tagumpay at maging good vibes kayo. Hindi kayo mag-good vibes sa mga pinapanood nyo. Kaya siguro, mas maganda kung dito na lang kayo manood. Kaya maraming salamat so much talaga sa inyo mga Kabartudes. Okay, tingnan natin to, no? Itong 7 card ni President Bongbong Marcos ay merong mga pagtatapos ng laban. Kaya siya ay maaaring iwanan ng mga kasamahan niya o isa-isang mawawala o babaligtad na ang mga kasamahan niya or yung mga sangkot sa mga nasasangkot. Kaya sangkot-sangkotan na yan kasi marami na talagang mabubuking, marami nang malalaman. So this is the emperor. Ito pa rin habang kakaroon ng kaguluhan at hindi magandang
kaguluhan din sa iba't ibang bansa, ang isang pinaka-powerful na matanda, ang mas makapangyarihan at mas mahusay sa pagpapagana ng mga sistema para sa lakas at husay sa pakipaglaban, maaaring ito ay ma-involve sa ating kaguluhan sa Pilipinas. Kaya mag-ingat po mga kabartudes, sabihan nyo naman yung mga kaanak, kaibigan, kakilala, mga relatives nyo dito sa Pilipinas na mag-ingat sapagkat trouble na yung mga nangyayari, no? Okay, marami ngayon na mauubos ang oras, mauubos ang time sa mga bagay-bagay na hindi napapagana ang justice system natin, no? Kaya marami diyan na mayroong mga nagta-traffic enforcer sa mga investigasyon at marami rin mga tao na nananabik sa resulta. Kaya watch and learn kayo dahil marami ngayon din mga magta-travel, no? Maraming nawiwindang, maraming stress, kaya gusto nila mag-travel at saka gusto rin nila na magkaroon ng kaayusan. Now, si President Bongbong Marcos ay may involved sa isang matandang hari or tinatawag natin na matandang malakas na namumuno ng bansa ang maaaring ma-involve siya or maaaring ma-involve tong matanda na to sa kanya. And now, issue yan. Then, dito naman sa nawiwindang na ang mga tao dahil nawiwindang na rin si President Bongbong Marcos dahil kakailanganin niya na mga tagapagtanggol, kano? Dahil siya ay may mission, no? Mission niya ay naging consumption dahil binago niya ang kanyang direction and position. Dahil diyan, nagbabalak si President Bongbong Marcos to travel. Alright? Kaya, para naman din sa mga taong connected or yung mga nakapalibot sa kanya na mga nai-issue ngayon ay puro trouble, no? Kakaroon ng mga trouble, no? Ibig sabihin, takas dito, takas doon, punta na, kahanap na sila ng kanya-kanyang lungga dahil si President BP Sara ay hindi na nila matatalo pa. And next, nahihirapan na si President Bongbong Marcos sa kanyang pakikipagdealing dahil nagkakaroon siya ng mga wrong transact doon sa mga tao na nakikipag-deal siya. Pagdating ng panahon at araw na lang ang iniintay or panahon na talagang super affected na si President Bongbong Marcos Jr. Alright? Next, isang babae ang hindi mo nyo makakausap na maaaring hindi rin makita or hindi maging issue. Pero ito ay hinahanap ng tama. Ito ay ang asawa ni President Bongbong Marcos, si Lisa. Kaya siya ay merong pinagkakabala na dapat harapin. So, nakakakilabot ang mga mangyayari sa family Marcos dahil sa mga blood control anomaly, dahil sa mga anomalyang mga nangyayari sa kanila at sangkot sila sa mga issue at pananagutan at sila ang masisisi talaga ng taong bayan. Right? And next card is
kabiguan. Kung matatandaan nyo, ito nakuha na ni President Bongbong Marcos sa mga nakaraan kong card. Dahil dito, masyado nang lumalalim ang sugat ng taong bayan at ang puso rin ni President Bongbong Marcos ay maaaring ma-heart attack sa mga nangyayari o sa mga mangyayari. Lagi nang masakit ang puso ni President Bongbong Marcos dahil ang dami ng kabiguan niya na nararamdaman, no? Pag sinabi nito na ganito ang itsura ng puso niya is negative, parang sinasaksak na siya unti-unti, ano? Unti-unti na siyang marami nang sumasaksak sa kanya, sa puso niya, sa karamdaman, whatever, affected kanyang health, no? Ayan. And next, maaaring matuluyang talikuran or mag-resign talaga si President Bongbong Marcos. Ayan ang maganda na inaabangan ng lahat. Dahil dito ay hindi man niya gustong talikuran, pero mapipilitan siyang talikuran, iwanan at babaan ang pwesto niya bilang President. Dahil maaari nang mag-overtake or mag-take over si President BP Sara Duterte. Dahil dito, siya ay magkakaroon ng pagtalikod sa kanyang posisyon o sa pagiging president. Yun lang nakikita ko, pero may clue, may laman yan. Kayo nang balang mag-isip. Dahil dito, sinasabi naman dito na nakikita ko ang 100% ng pagtalikod ni President Bongbong Marcos sa Malacanang or pagbaba or pagpalit na ng bagong presidente. Anyway, this is the tarot card reading for President Bongbong Marcos. Kaya alam nyo na doon din patungo dahil napapalibutan siya ng mga taong sindikato at gahaman sa pera or mga bagay-bagay na talagang kanilang pinuparsa. Alam niyo yun, no, kahit obvious na mali na pinipilit pa rin nila. Hindi nila manhid na sila sa kanilang pinapakita or manhid na sila, bulag na sila. Wala nang laman ng mindset nila kundi pera, corruption or yung mga tinatawag natin na pagtatanggol-tanggol. Kaya, syempre, si Tanggol ay lalabas na naman para ipagtanggol ang mga dapat ipagtanggol. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga kabartudes ko. And now, ngayon punta tayo ngayon sa 5 question na maaari nyong maitanong. Ayan. Ano ba ang lagay ni President Bongbong Marcos at now? Diba? Na-miss nyo ako? I miss you all. Alam ko na mi-miss nyo ako. And maganda pa rin tayo. At magandang pogi mga kabartudes. Happy lang, good vibes lang. Porakit swerte. Always tayo panalo. Always tayo tagumpay. Salamat sa inyong mga tiwala, paniniwala at buong pangunawa. Sapagkat kung ano pinaniniwalaan nyo, siyang mararanasan nyo. And I thank you. Kung ayaw nyo makinig, bahala kayong manginig. It's not my problem anymore. It's yours, not ours. Alright. Okay, first question. Panitingin, no? Ganda ba ako? Salamat. Thank you so much. God bless mga kabartudes. Ayan. Tingnan natin ang first question kay President Bongbong Marcos. Look at me now. And look at the card. First, ano na ang lagay ni President Bongbong Marcos ngayon? Very delicate danger. Lala, nakakatakot to ha. Kasi nadidemonyo na at demonyo na yung parang nagkocontrol, susundo na sa kanya or mga tatlo sila. Mag-asawa
And then, ito. Lagi itong lumalabas sa kanila, no? Sila't sila pa rin to. Kaya kayo nang bahala mag-isip. Ito ay binibigay ko sa inyo. This is the devil. No? Ayan ang lagay ni President Bongbong Marcos. No, nasa aura siya ng mga devil. No? Ayan. Kayo nang bahala mag-isip. Ha? Kaya, ang kalagayan niya ngayon ay maapektuhan dahil sa kontrolado siya ng mga negatibo at kademonyohan. Whatever. Okay, next question. Nakakakilabot to. Na mag-asawa, tapos kinokontrol mo na. No? Tatlo lang sila dito. Tatlo lang yung pinaka negatives na sapian ng devil, no? Tatlong demonyo, whatever, no? Ay, nakakaloka. Very, very danger na or caution na yung kalagayan ni President Bongbong Marcos. Kaya, ingat hanggat makakapag-ingat at patnubay sa'yo ang iyong mga tiwala at paniniwala at katatagan mo sa iyong mga ginagawa mo. At watch and learn mga kabartudes dahil marami ng balakid, sagabal at saka panganib kay President Bongbong Marcos. Kaya nag-ingat po mga loyalty at supporters ni PBBM dahil kapag nangyari yan, parang nangyari na rin sa inyo. Alright? Next. Totoo ba, tignan natin na lang ang kalusugan ni President Bongbong Marcos. Number of 8, pero pabalik-balik lang yung karamdaman niya. Ano? At ang kalusugan niya ay maaari na siyang mapagod. Or, 50-50. Alright? Yan yung kalusugan niya. Nasa 50-50 siya. Di maganda yung kalusugan. At lalong-lalo na yung kanyang mindset. No? Next card. Tingnan naman natin ang nasa isip ni President Bongbong Marcos o ano ang takbo sa kanyang mindset now. Yan, King of Wands. No? Ang nasa isip niya ay isang lalaking nakaupo sa trono. No? Diyan siya nangungonsumisyon. Diyan siya nakakapag-isip at bibigay sa kanya ng stress. Isang lalaki na nakaupo sa trono. Na? Ayan yung lahat ng iniisip niya. Controlin or gawin ang lahat ng magagawa sa mga tao niya na nakaupo sa trono. Alright. Next card is kamusta naman ang haharaping pagsubok ni President Bongbong Marcos? Okay, number of 5. Magkakaroon ng arrangement. Ayan, ang mga pagsubok niya ay magkakaroon ng kaliwanagan at pagtigil ng mundo ni President Bongbong Marcos. Titigil ang kanyang mundo at magkakaroon ng arrangement, magkakaroon ng pagsasaayos at paghahanda at pagkakaroon ng pagkakaroon ng panibagong haharapin or arrangement ng lifestyle niya. Yan. Next question is, ayan, maraming nagtatanong dito. Sabi, mayroon nagtatanong kung
legit ba ang impeachment ni President Bongbong Marcos? So tingnan natin kung legit nga ba. Actually, yung impeachment 50-50 kasi naghahanap o hinahanap. Naghahanap ng paliwanagan. Pero yung nakikita ko sa pagiging presidente ni President Bongbong Marcos, hindi niya talaga matatapos ang kanyang termino. Dahil ngayon pa lang, first quarter, masyado nang umiinit at sumisiklab, hindi lang sa pangtao, pangkapaligiran o pangkalikasan, maraming kaguluhan at sapin-sapin na. Ngunit ang posisyon ni President Bongbong Marcos ay mahalin tulad talaga sa kanyang tatay at maaring maging ganun din siya sa kanyang tatay na hindi mapalibing sa sa bayani, sa libingan ng bayani, ika nga, diba? Tapos nakikita rito yung sakit niya, nakikita rin yung depression at kahinaan na niya at parang sabihin na natin na siya ay konti na lang mahuhulog na sa bangin kasama ang kanyang mga amigo-amiga, no? Dahil naghahanap na siya ng liwanag. Yan. Kaya maraming salamat sa inyo mga Cover Today, sa lahat ng mga nabitin at hindi pa nakakapagpatarot reading sa akin ay maaari na kayo magpa-update, magpa-schedule para kayo ay palaging nag-guide ni Madam Berta Bertudes ano man ang inyong mga problema, o meron man kayong mga hinaharap, o meron kayong mga sakit na hindi magaling-galing o gumaling-galing. Kailangan ko ang inyong tiwala at paniniwala para kayo ay ating mapagaling, mapalakas at kayo ay ating pagagalingin. At kung ano man ang mga nangyayari sa buhay nyo na hindi maganda at gusto nyo na makaahon, just you will buy na magkaroon kayo ng lucky charm and protection at para may pangontra kayo sa mga taong naiinggit sa inyo at humihila pababa at nagbibigay sumpa o barang kulang whatever you want, no? Kaya ingat mga Kabertudes, happy lang, good vibes lang para akit swerte, always panalo, always tagumpay. Ayan sa lahat ng mga nag-aabang sa akin ng video ha, na meron na kayong mapapanood muli. Kaya i-share, like and share nyo na tong aking video para kayo ay patuloy na masuportahan. O take note ha, abangan natin yung changing ng ng ating president at ang mga changing ng mga supporters ng bawat panig at loyalty ng mga bawat panig. Yung mga kaguluhan yan ay patungo na rin sa bangin at patuloy na rin sa simulain. Kaya kung gusto natin makamit ang ating kapayapaan at kaayusan ng ating bansa, just pray. First God, second guide, then idea. Ako'y gabay lamang. Kasama niyo ako palagi sa inyong mga panalangin at kayo ay kasama sa aking mga panalangin. I am a prayer warrior na kayo ay aking matulungan sa pamamagitan ng aking mga salita, gawa at kakayahan, no? Na kayo ay aking matulungan. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat. More power sa inyong mga Kabertudes. Mag-ingat po kayo kahit saan man kayo panig ng mundo, iba't ibang lugar at iba't ibang bansa. I love you all and shout out sa inyong lahat mga Kabertudes. Mabuhay kayo at sumainyo palagi ang pagpapala ng Diyos at kagalingan ng Diyos at kayo ay magtagumpay. Magtagumpay kayo, magtagumpay tayo at supresahin natin sila. Thank you so much and God bless you. Love you all. Thank you. At maraming salamat sa lahat ng hindi pa nakapagpa-update at hindi nyo ako makausap
chat and call nyo lang ako sa 0962-615-5424 para makausap nyo na rin ako at matransfer ko kayo sa FB ko. And then, just use the Viber and WhatsApp or email. Ayan ha. Kaya maraming salamat talaga sa inyo. And next, my update video. Kaya share nyo na to agad-agad. And then more subscriber and more videos ako sa inyo. Kaya thank you so much. God bless you all.